Malapit nang makabalik ng Pilipinas ang nakatatandang kapatid ni Mary Jane Veloso na nakaranas ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Eksklusibo niyang ikinuwento sa News 5 ang bangungot na karanasan. Narito ang report ni Rainiel Pawit. Naghahanda na ng kanyang mga gamit ang OFW sa Saudi Arabia na si Marie nang makausap ng News 5 sa pamamagitan ng video call. Siya ang ate ni Mary Jane Veloso, ang Pinay-convict na nasentensya ng kamatayan sa Indonesia dahil sa illegal na droga. Pero sa pagkakataong ito, si Marie mismo ang may kinahaharap na kalbaryo. Ikinwento niya sa News 5 ang dinanas niyang bangungot sa kamay ng lalaking employer sa Saudi Arabia sa loob ng 2 taon. 2 beses lang po niya akong inakap ng patalikod, sabay hawak po sa dalawang hinaharap ko. Lagi niya po akong pinapakitaan ng mga malalaswang video po sa cellphone po niya. Naidulog na niya ang kanyang sitwasyon sa Department of Migrant Workers. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, minadali na nila ang pagproseso sa pagpapauwi kay Marie. Tiniyak rin ng ahensya na babantayan nila ang investigasyon ng gobyerno ng Saudi sa reklamo ng OFW. Sabi namin before Christmas pero sooner than we expected, within this week makakauwi na yung kapatid ni Mary Jane. Posibleng makabalik ng Pilipinas ang ate ni Mary Jane sa Sabado ng madaling araw. Noong isang araw naman, nakausap din ng mga magulang niyang sina Nanay Celia at Tatay Cesar si Mary Jane. Talagang ito na po siguro ang pinakamasayang Pasko po sa amin sa nakaraang 14 na taon na hindi kami magkakasama. Ito na po siguro ang pinakamasaya sa buhay ko. Sana po pagdating niya po dito sa Pilipinas, bigyan na po kaagad ng clemency at makauwi na po sa aming bahay. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, tuloy-tuloy ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia para sa maayos na turnover kay Mary Jane. Inaasahang 1 linggo bago magpasko ay balik Pilipinas na si Mary Jane Veloso. Pero tanging hiling niya sa kanyang mga magulang, patawarin na ang 2 recruiter na nagpain sa kanya sa kapahamakan upang makapagsimula na sila ng kani-kanilang bagong buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.